Christian, isa doon sa mga bad news din na itinuturing ng ating ibang mga kababayang tsuper, natuloy na nga po mga kaserbisyo ang deadline po ng consolidation. Pinag-uusapan na natin kanina. Yes, ever since 2017 po kasi nagkaroon na po ng PUV modernization. Ito po ay sinusulong na. Pero kahapon po, December 31 po, 5 p.m. no, yun na po ang naging deadline po ng consolidation para sa ating mga katsuper. Kaya po kaugnay po na yan, makakausap po natin live dito po via Zoom sa ating programa ang owner po ng Francisco Motors. So ito po bale, sila po yung nag-trending sa social media sapagkat yung kanila pong mga produce po or manufacture na mga modernized jeepney, itsurang traditional pa rin na jeepney. So wala itong pagkakaiba halos when it comes dun sa physical na appearance. So, pero na modern. Yes. Diba? Ano naman, adapt. At kaugnay nga po niyan, makakausap po natin walang iba kundi ang owner ng Francisco Motors, si Mr. Elmer Francisco. Sir Elmer, magandang hapon po. Ito po si Alex at si Christian ng ATM. Anong take mo? Happy New Year, Sir Elmer. Happy New Year. Happy New Year. Magandang hapon, Alex at Christian. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa programa ninyo. Ayun, Sir Elmer, no, kamakailan nga lamang po nag-trending yung mga litrato ng version ng Francisco Motors ng traditional jeepney pa rin ang itsura. Pero this time, nag-comply po sa requirements ng PUV modernization. And it only sells for under 1 million pesos as compared po doon sa presyo po ng ibang electric vehicle makers na aabot po sa 3 milyon. Ito po ba ay may go signal na po sa DOTR and sa LTFRB? Gusto po naming malaman. Totoo po yan. Opo, meron niyang go signal. Nag-meeting na po kami ni Secretary Jimmy Bautista ng DOTR kasama ng LTFRB pati ng OTC. Kasama yung mga taga-road sector ng DOTR kung saan tuwang-tuwa sila dahil nakita nila na maganda itong gawa natin. Matagal na po tayong gumagawa ng jeepney, 77 years na po. So alam po natin kung paano, kung ano yung pwede at hindi natin pwedeng gawin sa jeepney. At alam din po natin kung paano pamumurahin ito. So ito pong bagong jeepney natin, makaka-avail po ng subsidy na hanggang 280,000 pesos kada unit galing sa DOTR. Kapag bumili nitong Francisco jeepney natin. Ito po ay sumusunod sa Philippine National Standards, lahat ng mga sukat. Nakakatayuan na sa loob, may air condition, may CCTV cameras, may automated fare collection system, may built-in ramp din po yan para sa mga wheelchair passengers sa likod. Then lahat po ng nire-require ng gobyerno nandyan po. At ang pinakamaganda ito ay full electric. Wala na po yung emission or direct emission. So hindi po yan Euro 4 na diesel dahil wala pong emission to. Dahil full electric po yan. Environmental friendly, maganda pala partner. Sir Elmer, ang tanong ko kasi nung mga nakaraang buwan, 'di ba ilang beses nag-transport strike ito mga transport groups bilang pagtutol nga dito sa deadline. Yung ibang mga nakakausap ko pong mga driver at operator, ang sinasabi nila, yun nga, pabor naman sila sa PUV modernization. Makikita naman nila na magandang hakbang ito. Ang kanila lamang hiling sana hayaan silang mga operator at driver na pumili ng gugustuhin nilang mga manufacturer. Ang sinasabi nga nila, may mga local manufacturer naman tayo gaya nga ng Francisco Motors, binanggit nila yan. Pero ang nahihirapan daw sila kasi parang ang gobyerno raw meron ng pinuposisyon na manufacturer, ang sinasabi nila mga gawang imported na para sa kanila kung magko-consolidate sila at nagbiyahe na sila ng mga modern jeep, mahihirapan sila kasi mga imported. Sa inyo ba sir, nahihirapan ba kayo ngayon sa pakikipag-communicate sa mga driver at operator? O kamusta yung sitwasyon sir sa coordination sa mga kooperatiba na nagko-consolidate sir? Maraming salamat sa tanong mo, Christian. Alam mo, nagpapasalamat ako sa inyo, pati sa ibang mga kasamahan natin sa media. Dahil unang-unang kailangan natin ipaabot yung impormasyon na yan sa mga tao, sa mga kasamahan natin sa transportation, yung mga jeepney operators at mga drivers. Kasi yung iba, hindi pa nila alam na meron tayong murang-mura o abot kaya
na modern jeepney, na tunay na jeepney, hindi yung minibus na pagkamamahal na mga tagtatlong milyon na galing China o sa ibang bansa. Meron pong gawa ng mga manggagawang Pilipino na mas magaling po tayong gumawa ng jeepney kaysa sa mga dayuhan. Dahil na-mention ko nga, 77 years nang gumagawa ng jeepney of Francisco Motors. Ako po, personally, 31 years na akong gumagawa. So, it was my father and my uncles before me. So, ito sa atin, ang ginawa natin ay pinamura talaga natin. So marami tayong factors na ginawa para mapamura yan, tulad ng nilagay natin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte ang ating planta. Doon kami lumilipat galing sa Las Piñas City, lumilipat sa Camarines Norte para maka-avail tayo ng mga fiscal and non-fiscal incentives mula sa ating gobyerno. So, sinasabi ko nga, tayo nakikipagtulungan sa ating gobyerno. Kung ganun lang naman, makikipagtulungan din naman talaga, hindi po natin kalaban ng ating gobyerno. Kakampi po natin yan. Ang importante lang po ay magkaintindihan. So, ngayon po, dahil binaba natin yung presyo natin sa 985,000 pesos para sa unang 1,000 units, malayo po yan sa presyo ng mga minibus na galing sa ibang bansa. So, ang sabi ko nga kung meron pang bibili ng minibus sa mga tagta 3 milyon, habang merong 985,000 pesos lang na brand new, 100% brand new na Francisco Jeepney na full electric, hindi ko na alam kung bakit, di ba? So, ang sa akin siguro, basta ipaabot natin sa ating mga kasamahang mga jeepney operators at yung mga transport cooperatives at mga corporations na meron tayong ganitong produkto na gawa ng mga manggagawang Pilipino. Tangkilikin po natin yung sariling atin. Ayun, at napakaganda rin naman kasi I think sa buong mundo talagang kilala po na transport mode pagdating sa Pilipinas. Walang iba't po talaga kung alam jeepney. Pag sinabi mong Pilipinas, alam ng mga foreigner yung jeepney. Oo, dyan sila nagpapapicture. Kumbaga naging parte na po talaga ng kultura, tradisyon ng pagiging Pilipino. Pero kanina po nabanggit ninyo na ibebenta nyo po yung first 1,000 units po nito pong inyong produce for only 985,000 pesos. Ang tanong po, syempre marami na po tayong mga drivers, mga operators ang interesado po all of a sudden. Sino-sino po ba yung first 1,000 na yun na pwede pong makapag-purchase nito? Maski po sino pwedeng bumili ng Francisco Jeepney. Maski naman po private, pwede. Kasi hindi lang po jeepney ginagawa ng Francisco Motors. Meron din po tayong mga utility vehicles, pati mga e-trikes. So sa jeep natin, inuuna lang po natin or sinasabi natin na pinaprioritize natin yung mga transport operators natin, yung mga jeepney operators, para naman maggamit nila pamasada para panghanap buhay. Dahil sinasabi ko nga noon pa, ay ang turo sa akin ng tatay ko, ay hindi kami nagbebenta ng jeepney. Ang binibenta namin ay kabuhayan. So, ayan ang ginagawa namin. Yung mabubuhay yung mga kasamahan natin sa industriya ng jeepney. Pag kumuha sila ng Francisco Jeepney, dahil tunay naman maaasahan at pangmatagalan. Dahil yung mga gamit nila ng mga Francisco Jeepney na gawa namin 30 to 50 years ago, hanggang ngayon yung pa rin yung ginagamit nila. So, subok na nila. It's time-tested. Dito tulad ng iba ng mga bago, 3 taon pa lang, bulok na. Hindi na nila magamit. So, ito, subok na nila. So, yan yung yung mahalaga sa atin. Opo. Sir Elmer, kung hindi ninyo binabaan doon sa 985,000 yung inyong selling price, magkano ba talaga dapat ang aabutin? Actually, nag-start ngayon ng pagkamahal-mahal. Kasi alam mo, Christian, kapag gumawa ka ng 100 jeepney, mas mahal yun kesa kung gagawa ka ng 250,000 na jeepney. Mm-hmm. Dahil yan yung tinatawag na economies of scale. So kaya ang Francisco Motors, sinasabi ko nga kay Secretary Bautista, we cannot replace all jeepneys within 1 year or within 3 years. Ang Francisco Motors ay may 10-year plan na tinatawag. Bakit? Kasi physically, from a manufacturing point of view, it's really physically impossible to replace all 250,000 jeepneys ng ora-orada o yung madalian. That's why we have a 10-year plan, of which we will produce 25,000 jeepneys per year. Mm-hmm. Sa bagong itinatayo natin na planta or assembly plant sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. And kumusta sir yung reception dito ng DOTR sa inyong inilatag na plano? Yes, actually, own words ni Secretary Bautista, ito rin yung solusyon. So, suportahan natin. Yan ang pinag-uusapan namin. Of which,
Kaya nga pinag-uusapan namin ngayon yung sa subsidy. Dahil ang budget na meron ng ang DOTR sa ngayon na inaprubahan ng Kongreso ay 1.2 billion. So ang kaya lang nilang maibigay na equity subsidy kung 280,000 per unit, nasa 4,200 units lang ang mabibigyan nila ng equity subsidy. So naghahanap din tayo ng ng ibang sources para makapagbigay pa ang DOTR ng sa equity subsidy para sa mas marami pang units. Dahil ang pinag-uusapan namin ng DOTR is makapag-roll out ng Francisco Motors ng at least kahit 5,000 units by 2024. Kasi yung first batch natin, yung 1,000 units na sinasabi ko, we will roll it out by batch starting na second quarter ng 2024. Then dire-diretso yan. Pipilitin natin na makapag-roll out ng 5,000 units hanggang katapusan ng 2024. Then, we're scaling up. Ang gusto natin ay makapag-roll out tayo ng 25,000 units for the next 10 years. Per year. Ayun. 25,000 units per year for the next 10 years. Yun pala ang mga plano, no, Sir Elmer, ng Francisco Motors in coordination nga sa mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan concerning nga po yung transportation or mass transportation. Pero kanina nabanggit nyo, Sir Elmer, na ang Francisco Motors has been in the industry for 77 years, no? O if tama po yung narinig ko. So, ibig sabihin po, matagal na kayong gumagawa ng mga jeepney, yung mga traditional po. Kung if ever po ba, may posibilidad po ba na yung mga lumang jeepney dadalhin sa inyo since it's also produced by Francisco Motors and kayo na po yung gagawa po ng paraan para ito po ma-convert sa isang modernized jeepney na nagko-comply po sa requirements po ng DOTR at LTFRB? Actually, technically, we can do that. Pero sumusunod tayo sa batas eh. Ang batas kasi sa Philippine National Standards, una dapat bago. Unang-una, merong mga sukat na kailangan sundin, of which yung mga traditional na jeepney natin ay hindi napasok doon sa sukat na yon. Kasi kung mapapansin mo dati pag sumakay ka ng jeepney, Alex, yuyuko ka talaga para makapunta sa upuan mo. Pero ngayon, makakatayo ka na sa loob. So kung 5'9" yung height ng isang tao, makakatayo ka ng diretso sa loob, of which it will allow standing passengers inside. So, yun yung isa. So, kung yung mga lumang jeepney ay i-remodel natin, baka hindi siya maging as safe as we want it to be. Unlike kung gagawa na lang tayo ng bago. Baka mas malaki pa yung gagastusin natin kung tatanggalin natin yung ibang pyesa tapos lalagyan natin ng bago kaysa kung gagawa tayo ng bago. Kasi kung makompare mo yung presyo natin, 985,000, murang-mura na yan. Pag nagpa-remodel ka ng jeepney, konti na lang siguro yung diferensya. Then, bago pa yung natin, drivetrain. Kasi pag Francisco Jeepney yan, 100% brand new yan. Simula 1960, 100% brand new lahat ng Francisco Jeepney. Hindi kami nagbenta ng surplus maski isa. So, yan ang difference ng Francisco Motors. Apo, Sir Elmer, may mensahe yung isa sa mga listeners natin. Kapag Francisco Motors, de kalidad yan. Support Filipino made. Thanks, Sir Elmer Francisco. Wag naman po sanang sobrang mahal para sa mga driver at operators yung abot kaya. Yes, Miss Nona, yun nga yung sinabi ni Sir Elmer na binabaan nila yung selling price para sa first 1,000. Siguro Sir Elmer, panghuli na lang, baka meron kayong panawagan. Kasi nga ang napansin ko nung nagko-cover ako sa field, ang sinasabi nga nung ilang mga kapwa nating mga chopper at mga operator, ang ipinipilit daw sa kanila ng gobyerno yung mga imported. Okay sila sa modernization kasi nakikita nila na may yung local industry natin kaya naman. So siguro sir, baka meron kayong mensahe para na lang din siguro sa gobyerno. Hindi natin kasi alam kung ano yung sitwasyon kapag yung mga operator at driver na ang humaharap sa gobyerno. Baka iba ang sitwasyon kapag kayong mga manufacturers. Pero siguro general message sir, lalo na kaya naman pala kaya ng industriya, kaya ng lokal, kaya nating mag-provide ng dekalidad at the same time, mas abot kaya para makapag-transition yung ating mga chopper sa modern jeepney. Yes, sir. Tama yan, Christian. Alam mo, dahil dito sa deadline na binigay ng LTFRB, yung December 31 sa industry consolidation, ang ginawa po natin sa Francisco Motors ay binuksan natin ang ating mga pinto. Aside from we are a manufacturer, a jeepney manufacturer, since 1947,
nagdagdag tayo ng pangalawang layunin na maka-operate ng transport service and enterprise or entity para buksan natin yung pinto natin doon sa mga individual na mga operators na gusto mag-consolidate. Kasi ang naging problema nila, Christian, number one, aside from the cost, kasi namamahalan nga sila, tagta 3 billion yung mga minibus. Lumabas nung atin na 985 lang. So, ang tanong nila ngayon is, kailangan pa rin nila mag-consolidate kasi kung di sila mag-consolidate, mawawala ng visa yung prangkisa nila by today. January 1. Hindi na sila pwedeng mag-consolidate. So, binuksan natin yung pinto natin, of which, simula, ng mga siguro second week ng December, hanggang kahapon, halos 24 oras tayo nagtatrabaho ang Francisco Motors para i-welcome o ipasok yung mga kasamahan nating mga individual operators to consolidate with us, of which we have garnered over 1,000 o libo-libong mga individual operators yung sumali sa atin, of which isinabmit natin yan kay Secretary Jimmy Bautista pati sa LTFRB yung listahan ng ating mga individual operators who consolidated with us. Kasi alam mo, Christian, sa LTFRB ng mga regional offices, pinapunta ko sila doon. Marami kasing mga nag-submit ng requirements na ayaw tanggapin ng mga regional offices ng natin ng LTFRB. Kasi kulang daw ng ganitong requirement, kulang ng ganyan requirement. Of which, ang hinihiling lang naman ng DOTR pati ng LTFRB ay i-submit yung mga minimum requirements, yung ORCR ng jeep nila, pati yung yung affidavit of conformity na sumasali sila sa Francisco Motors, pati yung yung certificate of incorporation natin. Yun lang naman yung kailangan. So hindi namin maintindihan ba't ayaw tanggapin ng LTFRB. Mabuti na lang si Secretary Bautista ay very accommodating at napakabait na he gave us his word na lahat ng mga nag-submit or nag-signify na they will consolidate before nung December 31, 5 p.m. na deadline ay i-consider ng LTFRB. So yung mga kasamahan natin ng mga jeepney operators na nag-submit before 5 p.m. ng December 31 ay i-consider po yan ng LTFRB according kay Secretary Jimmy Bautista. At lahat po kayo ay pwedeng maka-avail ng murang-murang 985,000 na Francisco Jeepney. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po kayo mawawala ng kabuhayan. Maging yung mga nakapag-consolidate na po dati ng mga cooperatives pati corporations, bukas po ang pinto ng Francisco Motors sa inyo. Nandito po kami para tumulong sa inyo, hindi para magpahirap sa inyo. So, nandito po kami para tumulong sa inyo. So, kumontak lang po kayo sa amin. Tutulungan po namin kayo na makapag-modernize, magkaroon ng bagong Francisco Jeepney na full electric na hindi kayo babaon sa utang. Ayun. Yun lang po. Maraming salamat po sa owner ng Francisco Motors, Sir Elmer Francisco. Ayan. Maraming salamat po at Happy New Year, sir. Happy New Year! At mga kaserbisyo, marami pa po tayong pag-uusapan. Kaugnay nga po diyan sa jeepney modernization, sa deadline po ng consolidation. Pero bago po yan, magbabalik ang ATM. Anong take mo?